Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Apollo. Taong 1951. Roas, Capiz. Bata pa lamang si Apollo, ay nasanay na siya sa paggawa ng mga kabaong nayari sa tabla. Ito kasi ang nakagisna niyang negosyo ng kanyang mga magulang. Nagseserbisyo sila sa mga namatayan, nag-aayos ng bangkay at lamay. Sila rin ang naglilinis at naghuhukay ng paglilibingan sa sementeryo. Ang pamilya nila ay sikat at halos kilala na ng lahat ng tao. Bihira lang ang may matapang na loob na pasukin ang ganoong klase ng hanap buhay dahil karamihan sa mga tao noon sa kanilang lugar ay takot humawak ng patay. Itinuturing silang matatapang, walang kinakatakutan at pinangingilagan maske ng mga siga at tambay. Ngunit dahil sa hanap buhay na yan, ay naging magaan ang kanilang buhay kumpara sa kanilang mga kabarangay. Nagmamay-ari sila ng isang pagawaan ng ataul at nakabili ng lupa malapit sa sementeryo. Minsan sa inosenteng kaisipan ng batang si Apollo, madalas nitong sabihin sa kanyang magulang ang palagi nitong dasal na sana'y marami ang mamatay upang marami silang kita. Subalit nang dumating ang araw na tila nagkatotoo ang dasal niyang yan, ay tsaka naman nagkaroon ng problema ang kanilang negosyo. Nang maganap ang digmaan sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, isa sa naapektuhan ay ang kanilang negosyo. Kahit marami ang namamatay sa digmaan, marami naman ang mas lalong naghihikahos at hindi na kaya ang makapagbayad sa mga ganoong klase ng serbisyo. Madalas ay napupunta lang sa pagkakawang gawa ang mga produkto nila. At nauso na rin ang paraan ng paglilibing na binabalot na lang ang mga bangkay sa banig at diretsong ibinabaon sa lupa, 6 na metro ang lalim. At dahil din sa kaguluhang yan, namatay ang kanyang mga magulang. Nadamay ang mga ito minsang nagkaroon ng engkwentro ang Hapon at ang mga gerilya sa kanilang lugar. At dahil bata pa, ay hindi niya nagawang hawakan ng mahusay ang naiwang pagawaan. Tuluyang bumagsak ito at naubos ang kanilang mga ari-arian. Ang tanging naiwan lamang sa kanya ay ang maliit na lote malapit sa sementeryo. Mag-isa siyang nanirahan doon hanggang sa siya ay magbinata. Pumasok siya bilang isang sepulturero o tagahukay ng lupang paglilibingan ng mga bangkay. Siya rin ang nagsisilbing bantay sa sementeryo. Si Apollo ay isa sa kinakatakutan sa kanilang lugar dahil sa hindi kaaya-ayang anyo. Lumaki itong hindi binayayaan ng maski konting kagwapuhan. May timang kanyang balat at mulat na mulat ang kanyang mga mata. Maluwang rin ang kanyang bibig na binagayan ng malalaki at matutulis na ngipin. Kapag napupunta siya sa loob ng kanilang baryo, ay agad na nagpupulasan pa uwi ang mga kabataang naglalaro. Tingin nila sa kanya ay isang halimaw na nangangain ng bata. Dahil mulat sa pool, ang mga matatanda sa baryong yon ay itinanim sa isip nila ang ganoong uri ng pananakot. Kaya minsan si Apollo na lang din ang umiiwas. Kung hindi naman kailangan ng kanyang serbisyo, ay hindi na siya nakikisalamuha. Mas ninais niyang mabuhay ng tahimik at mag-isa sa kanyang maliit na kubo sa tabi ng sementeryo. Isang araw, abalang-abala si Apollo sa paghuhukay nang biglang lumapit sa kanya ang isang dalaga. May hinahanap itong puntod. Hindi man lang ito tinapunan ng tingin ng binata. Sinabi lang nito ang direksyon
at pinagpatuloy na nito ang kanyang ginagawa. Isang bunto ng mga bungo at buto ang tila kuyagot na nakatambak sa kanyang tabi. Mga bagong hukay na libing, walang bahalang inihagis lamang niya. Inihahanda nito ang bagong paglilibingan ng isa sa kilalang tao sa kanilang lugar. Importanteng matapos niya yon bago sumapit ang kinabukasan. Nang makaramdam ng uhaw, ay tsaka lamang ito lumubay sa kanyang trabaho. Pagtingin niya sa paligid, ay bahagya pa siyang nagulat nang makita ang babaeng nakangiti sa kanya. Ang babaeng nagtanong ng puntod ay hindi umalis sa kanyang tabi. Bagkus ay aliw na aliw ito sa kakapanood kay Apollo. Yon ang unang pagkikita nila ni Imelda. Ang una at huling babae na hindi niya akalaing kanyang mamahalin at mamahalin siya pabalik. Minsan ay naitanong ni Apollo kung bakit siya nito nagustuhan, gayong siya ay may napakapangit na muka sa kanilang lugar. Simple lang ang naging sagot ng nobya. Si Apollo ang pinakamatapang na lalaking nakilala niya. Nang mapangasawa niya si Imelda, ay maraming kalalakihan ang nainggit sa kanya. Walang nag-akala na ang isang Apollo lamang ang makakabingwit sa pinakamagandang dilag sa kanilang baryo. Hindi lang basta maganda, matangkad din ito at may balingkinitang katawan. Maamo rin ang kanyang muka, makinis at mapusyaw ang kanyang balat. Lahat ng mga katangian ni Imelda ay minahal ni Apollo maliban sa isa nitong kapintasan. Mabaho ang bibig ng babae. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin dahil naisip niyang kung tutuusin ay mas marami siyang kapintasan kesa sa asawa niya. Pero lahat ng yun ay buong pusong tinanggap. Maski ang pagtira sa sementeryo ay wala itong naging reklamo. Sa unang linggo ng kanilang kasal, ay gusto noon ng lalaki na lumipat dahil nais niyang maski papaano ay maitira sa isang desenteng lugar ang napakaganda niyang asawa. At nangarap siya na lumaking normal ang kanyang mga magiging anak. Hindi tulad niya na lumaking mag-isa at ilag sa tao. Ni hindi niya rin naranasan ang makipaglaro sa kapwa bata dahil kung hindi siya nabubugbog, ay pinagtatawanan siya dahil nga sa kanyang itsura. Ngunit si Imelda ang humiling na wag na silang lumipat. Mas gusto niya sa lugar na yon na malapit sa sementeryo dahil tahimik at malayo sa gulo ng mga tao. Wala silang mga kapitbahay dahil ang iba ay nagsisiksikan sa looban na kung saan malapit sila sa kanilang mga pangkabuhayan. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa tabla at sa dahon ng sasa na makikita sa baybaying ilog na pakatan. Isang uri ng lupang maputik at pinagtataniman ng mga bakawan. Meron silang maliit na kubong imbakan ng mga lumang kabaong na hindi na maaaring ibenta. Yon ang ipinamimigay nila sa mga taong may gustong ipagamit ito sa kanilang mga patay. Kapalit nito ay sila ang magseserbisyo sa lamay, kapalit ng konting salapi. Sa pamamagitan nun, ay inisip ni Apollo na balang araw, kapag nakaipon siya ay muli niyang bubuhayin ang dating negosyo ng mga magulang. Noong mga panahong yon, ay hindi pa uso ang magaganda at mga mamahaling palamuti sa lamay. Gasera lamang sapat na. Meron din silang gamit na matigas na kawayan na may katas ng puno ng gusong na siyang inilalagay sa ilalim. Binabalutan nila yon ng telang yari sa katsa. Yung mga ilaw na yon ang nagsisilbing pang-ilaw sa mga lamay kapag sumasapit na ang gabi. Ang mga tao naman sa tuwing may lamay ay doon marami ang nagtitinda ng mga kakanin.
masasayang nagkakantahan gamit ang gitara at lata. Ang mga pampakain sa mga tambay sa lamay ay hindi katulad na ngayon na kape at tinapay. Noon ay suman, prutas at nilutong karne ng baboy ramo. Habang ang mga pamilyang nawalan ay halin-hinang nagbabantay malapit sa yumaong pamilya. Maingat ang mga tao noong mga panahong ito dahil naging usap-usapan sa kanilang barangay ang pagsalakay ng aswang na balbal. Ang nilalang na ito ay kumakain ng laman mula sa karne ng mga patay. Pinaniniwala ang ninanakaw nito ang patay sa isang burol o di kaya sa mismo nitong libingan. Pinapalitan ito ng katawan ng saging at nagmimistulang tunay na katawan ng patay sa mga mata ng tao. Isang klase ng halimaw na may malakas na pang-amoy. Kaya maski saan nakalagay ang bangkay, ay nalalanghap nila ito. Tila pabango sa kanila ang amoy ng mga bangkay. Ginagamit nila ang mahaba at matatalas nilang mga kuko sa pagtanggal ng mga damit ng mga ito. Ginagawa din nila yon kapag kinakain na nila ang karne. Kayang-kaya nitong punitin ang laman ng kanyang pagkain. At ang kanilang mga ngipin ay upang nguyain ito nang walang kahirap-hirap. Madalas silang maikumpara sa mga busaw at amalanhig. Nakumpirma nila ang pagsalakay ng aswang na balbal sa mismong burol ng ina ni Toro. Kaibigang matalik siya ni Imelda. Isa ito sa hindi malilimutang lamay. Nagkaroon ng sunog sa mismong pinagburulan ng bangkay. Dahil abala ang marami sa pag-aapula ng apoy, nakalimutan nila ang matandang si Aling Kunsita. Nang maapula ang sunog, tsaka lamang nila nagawang alalahanin ang bangkay na nasa loob ng ataul. Nang nilapitan nila ito at sipatin, ay napansin nilang may nagbago na sa itsura nito. Bukod sa nangingitim, sira-sira na rin ang damit nitong suot. Inakala nilang dahil lang ito sa kumalat na apoy at napasukan ng usok ang loob ng kabaong. Ngunit dahil sa mga nakitang pagbabago, ay ipinatawag nila si Kaising, ang kaisa-isahang albularya sa baryong yon. Agad niyang inorasyonan ng patay. Sandali lang ay lumitaw ang tunay na naging kalagayan ng bangkay ni Aling Kunsita. Nadiskubre nilang ulo na lang ang natitira at wala na itong katawan. Napalitan na ito ng katawan ng saging. Nasalisihan sila ng balbal. Agad nagsiiyakan ang mga kaanak ng namatay. Agad nilang itinanong kung maaari pa bang mabawi ang katawan, pero sagot ni Kaising ay hindi na dahil nakain na ito ng balbal. Kumalat ang buong pangyayaring yon sa buong baryo at nagdulot ng takot sa kanila para sa mga namatay na kapamilya. Yon ang simula ng pagiging mapanuri ng mga tao. Hanggang sa ilang insidente pa ang naganap. Palaging nakakasalisi ang aswang na balbal. Walang magawa ang mga namatay kundi ang muling tangisan ang kanilang mga kaanak. Para silang namatayan ulit, hustisya ang patuloy nilang isinisigaw. Na makakamit lang nila kung mahuhuli ang aswang o kung makikilala nila ang taong nasa likod ng pagbabalat kayo. Isang nilalang na nagpapanggap na tao at nakikihalubilo sa lahat. Magmula noon, ang mga tao ay hindi natakot sa kanilang mga patay. Bagkus ay natatakot sila sa kung ano pa ang kayang gawin ng kinakatakutang aswang. Magmula noon ay wala nang tulugan, lalo na sa gabi ang mga nagbabantay sa lamay. Relyebo ang mga kaanak upang hindi masalisihan. Naging alerto ang lahat ng mga tao. Walang may gusto na mangyari din
sa kanilang mga kamag-anak ang katulad ng kay Aling Kunsita at sa iba pang nilapastangan ng nilalang na ito. Mahigpit na ang kanilang isinasagawang pagbabantay sa mga lamay. Sinisiguro nila na bago kumalat ang dilim ay may mga harang ng matitibay na kahoy ang kanilang pintuan at sapat lang ang dami ng mga taong nakapaligid sa ataul. Nagsasaboy din sila ng tawas sa bubong at sa silong dahil ayon sa matandang si Kaising, ito raw ang mabisang pangontra sa mga balbal. Epektibo naman ang ginawa nilang yon. Wala nang nakakalapit na aswang. Naililibing nila ng maayos ang kanilang mga mahal sa buhay na namayapa. Imelda, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap pa. Tanong ni Apollo sa asawa nang makita niya itong pumasok sa kanilang silid. Gabi na ay tsaka pa lamang dumating ang babae. Kanina pa niya sana nais ayain ito upang bumisita sa lamay ng kanyang bayaw na si Pinong. Ngunit tumanggi si Imelda at idinahilan na bukas na lamang ng libing sila magpunta. Labis itong ipinagtaka ni Apollo. Ang asawa niya ay hindi pumapalyas sa mga lamay ng ibang tao, subalit ang sarili nitong kapatid ay ayaw niyang puntahan. Namatay ito sa lunod habang nangingisda. Inatake ito ng di malamang sakit habang lumalangoy. Nakita na lang itong nangisay sa tubig at nalunod. Diyan lang sa labas, Apollo. Nakalimutan ko kasing isilong ang ating mga damit na nakasampay sa ating bakuran. Paliwanag ng asawa. Kapansin-pansin na bahagyang naputikan ang laylayan ng saya ni Imelda, gayong batuhan naman ang kanilang harapan. May duda si Apollo na hindi lang pagkuha sa sinampay ang ginawa nito. Hindi yun ang unang pagkakataon na nahuli niya ang asawa na nawawala 10 oras ng gabi. Madalas ay nagigising na lamang siyang wala ito sa kanyang tabi. Kung minsan naman ay nagtatanong siya rito, ngunit marami rin itong mga nagiging dahilan. Sa halos 1 taon nilang pagsasamang mag-asawa, ay napansin na niya na may mga ginagawang kakaiba si Imelda. Nabuo ang isang pagdududa sa kanyang isip. Hindi pa niya matukoy ang tunay na dahilan sa paglabas-labas na yon ng kanyang asawa. Ngunit, yon ang nais niyang malaman. Ang misteryosong paglabas ng asawa niya ay alam niyang sa tuwing nagkakaroon ng mga lamay sa baryo. Batid ng binata na masama ang magbintang at mag-isip ng masama sa asawa. Pero dahil sa kaduda-duda nitong ikinikilos, ay hindi mawala sa isip niya na ang kinakatakutang aswang sa kanilang lugar ay si Imelda. Agad niyang itinanim sa isip na ang mga aswang ay may kakayahang magpanggap at makihalubilo sa tao. Ang lamay ni Pinong ay inabot ng halos 3 araw. Subalit, hindi siya nagawang dalawin ng kanyang kapatid, maski minsan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ng ilibing ang kapatid ni Imelda, ay nagpaiwan rin ito sa bahay. Sinabi na lamang ni Apollo na masama ang pakiramdam ni Imelda. 3 araw na yung nilalagnat at hirap sa pagtayo. Maski masama na ang kutob niya sa asawa ay nais niya pa rin itong protektahan hanggat hindi niya pa napapatunayan ang kanyang hinala. Si Apollo ang sepulturerong nag-ayos ng lupang paglilibingan ni Pinong. Nang mailibing na ito, ay sinigurado niyang natabunan niya yon ng malalaking tipak ng bato upang hindi ito manakaw ng balbal. Subalit, nang magising siya ng hating gabi, nadatnan niya ang asawa niyang si Imelda na mabilis nitong ibinabalik ang lupang nakatabon sa puntod. Dahil sa labis na pagkabigla,
ay natuod na lamang sa kanyang kinatatayuan ang lalaki. Kasabay ng takot ay agad na umusbong sa puso niya ang posibilidad na totoo nga ang hinala niya sa asawa. Masakit sa kanya na isiping sariling kapatid nito ay hindi niya pinatawad. Nilapastangan nito ang bangkay. Bagamat hindi niya nakitang aktwal na kinain nito ang bangkay, ay sigurado siyang wala namang maidadahilan ng asawa kung bakit nito muling tinatabunan ng lupa ang puntod ng kapatid. Patuloy siyang nagtatanong sa sarili kung kailan pa naging aswang ang asawa. Minsan pa nga, iniisip niya na kaya siyang piniling mapangasawa ni Imelda ay dahil alam niyang may lupa siya sa sementeryo. Sa paraang yon ay malapit ito sa mga posible niyang pagkain. Naisip din niyang marahil ang panginginain ng bangkay ang dahilan kung bakit mabaho ang hininga ni Imelda. Upang makasiguro sa hinala, kinabukasan ng mamalengke ang asawa ay tinungo niya ang libingan ng kanyang bayaw. Hinukay niya yon. Tumambad sa kanya ang pagbabago ng itsura ng kabaong at dali-dali niyang tinanggal ang takip at halos takasan siya ng ulirat nang makita ang itsura ng bangkay. Tanging ang ulo na lang ang natitira at ilang piraso ng buto. Maitim at malagkit ang likidong natitira sa ataul dahil medyo naagnas na ang ulo nito. Labis na napuno ng galit ang puso ni Apollo dahil sa natuklasan. Humingi siya ng tawad sa bangkay at sinabing siya mismo ang kukuha ng hustisya para sa sinapit ng bayaw. Gagawin niya ang lahat, mahuli lang ito sa aktwal na pagkain at hindi niya hahayaang hindi managot ang kanyang asawa kahit ito ay mahal niya. Pagkatapos ng gabing yon, biglang nanlamig ang pakikitungo niya sa asawa. Pinandirihan at hindi niya ito magawang tingnan. Nagbago ang lahat sa kanya. Napansin din niyang di na rin siya kinukulit ng asawa. Tulad niya ay tila nagtatampo rin ito at hindi rin siya kinikibo. May ilang beses din niyang nakikitang umiiyak ito ng palihim. Ngunit dahil sa galit ay hindi niya nagawang tanungin ng asawa kung bakit ito lumuluha. Hindi na sila tulad ng dati na nagdadamayan sa lahat ng pagsubok na dumarating sa kanilang pagsasama. Hindi matanggap ni Apollo na ang magandang asawa na si Imelda ang balbal na nanggugulo at nagbibigay ng katatakutan sa baryo. Malaki na rin ang pinag-iba ng ugali ng asawa. Hindi na ito sumasabay na kumain sa kanya at palaging sinasabi na busog siya, gayong di pa naman niya nakikita na sumubo o kumain ito. Idinadahilan na lamang ni Apollo na marahil ay matagalang kabusugan nito kapag nakakain ng patay. Napansin din niya ang lalong pamumutla at paninilaw ng balat ng asawa dahil halos hindi ito makatulog sa gabi. Hindi ito mapakali at palaging tila may kinakausap. Parang nawawala sa sarili. Ang mga mata nito naninilaw na rin. Isang araw ay nagpunta siya sa baryo at hinanap ang asawa. May nakapagturo sa kanya na madalas itong magpunta sa bahay ni Aling Isya. At doon nga niya naabutang nag-uusap ang dalawa. Naisip agad ni Apollo na marahil ay nagpapagamot na ang asawa dahil nakokonsensya na ito sa kanyang ginagawa. Dahil doon, ibinulong niya sa hangin na sana nga ay meron pang gamot sa pagiging balbal. Nilisan niya ang pook na yon at hindi nagpakita sa albularya at sa kanyang minamahal na si Imelda. Sa kanyang pag-uwi, ay nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kababaryo. Anak yon ng dating trabahador ng kanyang ama na si Nestor.
kilala bilang isang tumador ng tuba. Inaya siya nitong uminom. Nagkwentuhan sila ng kung ano-ano, hanggang sa napunta ang kanilang usapan sa mga nangyayaring kababalaghan sa kanilang baryo. Nasabi na rin niya rito ang hinala sa asawa. Balbal, balbal, balbal na naman. Ay nako, puro na lang yan ang gusto mong pag-usapan natin. Sabi nito, sabay ngisi sa kanyang kainuman. Sandali, masamang banggitin ng balbal ng 3 ulit. Ang sabi kasi, pupuntahan ka nito at kakainin ang iyong bangkay. Babala niya rito. Ngunit balewala lang dito ang mga nasabi niya. Nakuha pa nga nitong ngumiti at hindi raw ito naniniwala sa kumakalat na balita tungkol sa aswang. Pinayuhan din ito na huwag pagbintangan ng ginang dahil batid nito ang pagkatao ni Imelda. Nalaman ni Apollo na si Nestor ay naging dating kasintahan ng kanyang asawa. Bukod sa magkapitbahay sila at magkababata, ay niminsan hindi nila itong napaghinala ang aswang o isa man sa mga kamag-anak nito. Walang lahing aswang ang pinakamagandang dilag sa baryong yon. Pinayuhan na lamang niya si Apollo na sa halip na pag-isipan ng masama si Imelda, ay alagaan niya ito at mas lalong mamahalin dahil alam nitong mahal na mahal ng babae si Apollo. Alam mo pare, mahirap mawala ng katulad ni Imelda. Pahabol pa nito. Nagpaalam na si Apollo kay Nestor. Tuloy-tuloy itong naglakad maski pagewang-gewang na sa kalsada. May sinasabi pa to sa kanya pero hindi na niya narinig at naintindihan dahil sa labis na kalasingan. Kinabukasan ay nagulat siya sa balita na namatay ang lalaki dahil sa atake sa sakit sa puso. Halos hindi niya mapaniwalaan ang nangyari, lalo pat malakas pa ito kagabi at masaya silang nagkainuman. Hindi niya akalain na yun na pala ang huling araw nito sa mundo. Ngunit sa kabilang banda ay naisip niyang yon ang pinakamagandang pagkakataon upang hulihin niya ang kanyang asawa habang ito ay nang bibiktima. Sa lamay o libing na Nestor ay huhubaran niya na ito ng maskara. Makikita na niya ang katotohanang matagal na niyang hinihintay na masaksihan. Ngunit sa kabila nun, ay labis siyang nakaramdam ng kalungkutan at kaba sa maaaring kahinatna ng asawa kung mapatunayan nga niyang tama siya sa kanyang hinala. Halos gabi-gabi silang nasa lamay. Hindi pumapasok ang asawa niya sa loob kung saan mismo nakalagay ang mga pangontra. Palagi lamang silang nagbabantay sa bakuran. Hindi naman niya maiwan ito maski sandali dahil hindi lamay ang kanyang binabantayan kundi ang mga kilos ni Imelda. Tahimik niya lang itong pinagmamasdan. Maganda pa rin ang asawa pero bahagyang napansin niya ang pangangayayat nito. Dahil doon ay nakaramdam siya ng awa para rito. Nasa isip niyang napabayaan na niya ito sa mga oras na di sila nag-uusap at nagpapansinan. Nahuhuli rin niya ang palihim na tinging ipinupukol sa kanya. Naisip niyang tila sayang ang mga sandaling nasasayang dahil sa hindi nila pagkakasunduan. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang bayaw, ay muling nabubuo ang puot niya sa kanyang asawa. Bumabalik ang sakit at ang pagnanais niyang mahuli ang aswang na balbal upang pagbayarin sa kanyang mga atraso. Dahil ang paglapastangan sa patay, ang isa sa alam niyang kasalanan na walang kapatawaran. Tulad ng dati ay nailibing ng maayos ang bangkay ni Nestor. Buo itong naihatid sa huli niyang hantungan.
Ngunit isang araw pagkatapos itong mailibing, ay nadiskubre niyang tila muling sumalakay ang balbal. Hindi na sa lamay, kundi sa sementeryo. Naglilinis siya nun nang madiskubre ang kalunos-lunos na sinapit ni Nestor. Ang lupa ay hinukay at inilabas ng bahagya ang ataul. Ang mga tira-tirang karne ay nagkalat sa paligid ng libingan. Hindi na naibalik ang kabaong sa hukay, kagaya ng mga naunang malinis ang pagkakagawa. Nang malaman ito ng pamilya ni Nestor, ay wala silang ibang sinisi kundi si Apollo. Ayon sa mga ito, hindi nito ginawa ng mabuti ang kanyang trabaho. Siya ang may kasalanan kung bakit nanakaw ang bangkay ng kanilang kaanak. Naging pabaya ito sa pagbabantay. Maski malapit ito sa sementeryo, ay hindi niya nagawa ng paraan ng pagprotekta sa mga katawang nahimlay na. Yun din ang kauna-unahang pagkakataon na nakita mismo ng mga taga-baryo na may nangyayari na ring nakawan sa sementeryo. Akala nila ay natigil na ang mga pag-atake, subalit lumipat lamang yon ng lugar. Hindi na sa lamay kundi sa sementeryo na naghahasik ng lagim ang kinakatakutang balbal. Walang masabi ang lalaki dahil alam niya sa sarili niya na nagbantay siya magdamag. Hindi siya naidlip upang bantayan ang asawa. Ngunit hindi naman niya ito nakitang lumabas. Hindi rin nagbago ang posisyon ng pagkakahiga ng asawa. Payapa rin itong natutulog at malinis ang mga paa. Doon na pagtanto ni Apollo na nagkamali siya. Hindi si Imelda ang aswang. Tama si Nestor sa sinabi nito tungkol sa kanya. Labis na nagsisi si Apollo. Subalit hindi niya alam kung paano simulan ang pakikipagbati sa napabayaang asawa. Pansin ang kakaibang katahimikan sa kanilang tahanan nang mangyari yon kay Nestor. Tahimik ang kanyang asawa at hindi na rin siya nito kinakausap. Madalas pa nga ay dinadalaw ito ni Kaisya at kung ano-anong gamot na herbal ang ipinapainom dito. Nakapagdududa ang mga kilos ng dalawa at sa tuwing magtatanong siya sa matanda ay inililihis lang nito ang usapan. Hindi rin makatingin sa kanyang mga mata. Tila may nililihim sa kanya ang asawa at alam rin ni Kaisya. Hindi na rin lumalabas ng gabi si Imelda at madalas niya itong nararatnang nakahiga ng patagilid sa kanya sa higaang yari sa kawayan. Matamlay ang mga kilos at walang ganang kumain. Wala na ang dating ngiti at unti-unting bumabagsak na ng tuluyan ang katawan ng asawa. Nararamdaman niya na may tinatago ng karamdaman si Imelda. Batay sa mga pagsusuri niya sa katawan nito, hindi na rin siya naging komportable nang minsang biglaan siyang kausapin nito at tila namamaalam. Nagbibigay ito ng pahiwatig ng kamatayan na binaliwala niya at hindi binigyan ng halaga. Napapadalas din ang pagsusuka nito sa umaga. Iniisip niya nung una na marahil nagdadalang tao lang ang asawa, ngunit nabigo siya dahil nagkamali siya sa inaasahan. Nalaman niya kay Kaiska na may malubhang karamdaman si Imelda. Isang malubhang sakit sa atay. Nasa antas na ng pagkasira at pagdami ng komplikasyong malabo ng malunasan. Ang sintomas ay ang paninilaw ng balat, ng mga mata, at pagiging mabaho ng hininga ay ilan sa mga palatandaan ng sakit. Malayo sa hinalang aswang ang asawa. 2 araw bago tuluyang mamatay si Imelda, ay binanggit pa nito ang paghingi ng tawad dahil hindi nito pinanindigan ang kanyang trabaho bilang isang mabuting may bahay ni Apollo. Ibinili nitong palaging mag-iingat ang asawa
lalo na't wala na itong magiging tigalinis ng kalat. Hiniling din ito na huwag palalagyan ng mga pangontra sa aswang ang kanyang lamay. Napuno ng katanungan ang kanyang isip. Nalito siya sa sinabing yon ng babae. Dahil hindi yun abot ng kanyang pangunawa, ay mas inalala na lang niya na makakayanan ng kanyang asawa ang sakit. Ngunit nagkamali siya. Kinain ng pagsisisi at kalungkutan ang puso ni Apollo nang tuluyang nawala sa kanya ang pinakamamahal niyang babae. Halos hindi siya makapagsalita sa sobrang sakit habang pinagmamasdan ang nakahigang bangkay ng asawa. Bumalong ang mga luha at napahagulgol sa labis na pagdadalamhati ang lalaki. Isang pangako ang binitawan niya sa harap ng bangkay ng kanyang asawa. Hinding-hindi nito hahayaang sapitin ni Imelda ang sinapit ng mga namayapa nilang kababaryo. Dahil malayo ang kanilang lugar sa mismong baryo, ay hindi inabot ng madaling araw ang mga nakikilamay. Tanging siya lang ang nagtsatsagang nagbabantay sa asawa hanggang sa sumapit ang sikat ng araw. Sa umaga lamang siya natutulog upang makabawi ng puyat at lakas. Samantala sa huling lamay ng asawa ay doon nangyari ang kinakatakutan niya. Tahimik ang gabi. Tanging siya na lang ulit ang naroon. Muli niyang pinagmasdan ang asawa. Napakaganda pa rin ito at para lang natutulog. Nakatabi siya sa kabaong. Nang walang ano-ano'y hindi niya namalayang makaidlip. Paggising niya ay nabigla siya sa kanyang nakita. Nakabukas na ang ataol ni Imelda at kinaina ng balbal ang katawan nito at ang tanging itinira ay ang ulo. Ngunit ang mas lalong nagpawindang sa utak ng lalaki ay nang makita niya ang ilang bahagi ng laman ng asawa niya sa kanyang mismong mga palad. Nalasahan din niya sa kanyang bibig ang kakaibang lasa ng malansang karne. Napaatras at napatingin sa salamin ng ataol si Apollo. Doon tumambad sa kanya ang tunay na anyo ng aswang na balbal. Meron itong matatalas na kuko at ngipin. Ang katotohanan ay nalantad na. Si Apollo, ang tunay na aswang. Isang klase ng nilalang na nawawala sa sarili kapag may nakakaing bangkay ng tao at nawawala ang alaala sa tuwing magbabalik sa anyong tao. Wala siyang maalala ni isa man sa kanyang mga ginawa. Lingid sa kanyang kaalaman ay mabaho rin ang kanyang hininga. Hindi matanggap ni Apollo na si Imelda ang pinakahuling bangkay na mabibiktima niya. Ang asawang tigalinis ng mga kalat niya sa tuwing lumalabas siya upang kumain ng bangkay. Lingid sa kanyang kaalaman ay sumasama ito ng palihim sa kanya at habang gumagana pa ang mahika ng balbal na patulugin ng mga taong nasa lamay ay doon niya nililinis ang mga lamang nasa lupa. Inaayos ang ataol at pinapalitan ng saging ang katawan ng mga naging biktima niya. Ginawa yun ni Imelda upang iligtas siya at magkaroon pa rin ito ng laya para gawin ng mga bagay na maski alam niyang mali ay sinuportahan siya. Umiyak siya ng labis nang hingi nito ang kapatawaran dahil sa minsang pagdududa nito sa asawa. Inihingi na rin niya ng tawad ang ginawa niyang kalapastanganan sa katawan ni Imelda. Hindi makapaniwala si Apollo sa mga nagawa niya. Naintindihan na niya ang lahat. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang makarating sa bahay ni Kaisya. Hindi na ito nagulat sa nakita nitong itsura niya. Agad itong tumango bilang pakikiisa sa kanyang pagdadalamhating nagawa sa asawa. Alam ni Kaiska na si Apollo ay biktima lamang ng sumpang dulot ng kadiliman
na hindi nila alam kung saan ang galing. Kumalat ang katotohanan yon sa baryo dahil sa nangyari sa katawan ni Imelda. Galit na galit ang mga tao kay Apollo. Sumugod ang mga ito sa bahay niya sa sementeryo pero hindi na nila naabutan ang lalaki. Magmula noon ay hindi na nakita pa si Apollo sa baryong yon. Hindi na rin sila nagkaroon ng anumang balita tungkol sa lalaki. Nga pala, Pinuno, ang nagkwento nito ay yung kaapu-apuhan na ni Lola Iska. Naisalin-sali na kasi ang kwentong ito sa kanilang angkan na binigyan nila ng titulo na Wagas na Pagmamahal sa Asawang Balbal. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe yung twist, no? Sino nagkakala sa inyo na ang totoong balbal pala si Apollo? Ako, never kong naisip yon. Talagang ang nasa utak ko si Imelda. Tapos tinutulungan pa siya neto ni Kaiska. Pero, ang sakit. Sobrang sakit ng kwento na to. Lalo na yung ikaw sa sarili mo, pinagbibintangan mo yung partner mo na mahal ka, mahal na mahal mo, tanggap ka kung ano ka, tanggap mo rin siya. Pero pinagbintangan mo. 'Di ba? Tapos yung unti-unti mo nakikitang namamatay si Imelda kasi nga meron na siyang sakit eh. Siguro nakuha ni Imelda yung sakit na yon kapag nagtatalik sila neto ni Apollo. 'Di ba kasi nga kumakain ng bangkay, kumakain ng kung ano-ano. Tapos syempre, alam naman natin lahat ng ginagawa ng mag-asawa, 'di ba? Syempre, naipapasa mo kung ano man yung nakukuha mo ron sa kinain mo. Kaya nagkaroon ng katakatakot na sakit si Imelda, di ba? Isipin yun, nanilaw yung balat, mata, sobrang ganda nun ha. Tapos biglang naging ganun. Dahil rin kay Apollo, yung ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa yun ang bibintang. Parang ganun yung lumalabas sa akin eh. Tas dulo, kinain niya pa. Ang sakit ng kwento na to, pero grabe yung twist talaga. Sobrang ganda. Ganda ng kwento, kaso yun nga. Masakit. Alam ko ilang beses ko nang nabanggit na masakit, pero talagang masakit to. Kung ilalagay mo yung sitwasyon mo kay Apollo. Kung ako yun, baka nagpakamatay ako eh, kung nalaman kong ako yun. Tapos nagawa ko yun sa asawa ko. Wala, talaga. Ang hirap tumakas sa ganun. So, ang question mark ngayon eh, nasan kaya si Apollo? Ano kaya nangyari after? Tsaka, feeling ko na kwento ni Apollo to kay Kaiska. O kay Kaisya, kung ano man yung tamang pangalan. Paiba-iba kasi. Pero, yun, para sa akin, masakit yung kwento. Kawawa si Apollo. Mas kawawa si Imelda. Pero overall, ang ganda ng twist. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.